Hello mga lalabs, mga vayots, magandang gabi. Ano na ba? Ayun, umaga, madaling araw sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko po na bawinyo, hello, may buntag or kadlawon sa inyong tanan. Sa mga kapwa ko po sa around the world, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, nako po, usapan ng buong mainstream media international sa buong mundo si former President Donald Trump, no, na tinangka po siyang tsugiin. So hindi natuloy, no. So magpasalamat po tayo, alhamdulillah, or thanks God. Hindi nagwagi ang masama sa kabutihan, ano. Muntikan na, no. Siguro nanginig lang yung shooter. Kaya hindi siya makapaniwala no, na isang Donald Trump na dating presidente at ngayon tatakbo na naman pagka-presidente yung kanyang tsutsugiin, no? At isang 20 anyos lang, no? Paano lain mo yun? 20 anyos na 20 anyos pa lang assassin na. So, ito, pakinggan po natin ang video na to. At yun. Kawawa naman at yun, pasalamat tayo dahil safe ang ating manok sa Amerika na si former President Donald Trump. Wala palang You want to really see something that said, take a look at that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Yung mga tao, no, hindi sila nagpulasan na umalis dyan, tumakbo. Kung sa Pilipinas pa yan, kahit saan na yun, pulasan na, pero sila hindi. Parang sumisigaw lang, nananatili. Kasi nga, kapag magpulasan ka, sa ganito, posible talagang mas marami pa po ang matamaan. Kaya steady lang sila dahil isa lang naman ang target dito eh. Pero ganun pa man, mayroon din talagang natamaan. Isa ang patay at isa daw ay critical sa hospital, no? So, yung mamamatay tao din ay sumasa kabilang buhay na. Patay, no? Kaagad yung shooter. Ang bilis ng respond doon sa Amerika. Palakpakan. Sa Pilipinas pa yan, no? Wala na. Tapos, iimbestigahan yan 1 taon. Sino-sino na naman yung mga senador dyan sa PNP sa Pinas, paipal-ipal, puro interview. Hold, when you're ready, on you. Ready? Move! Move! Go! Hawkeye's here. Ang tangkad ng mga security guard. Oh. It needs to stop. Tangkad ng security guard ni Trump, ang lalaki, at talagang kino-cover nila si Trump. Kaya nila talagang saluin yung lahat ng mga bala para maligtas lang si Donald Trump. Mas buhay talagang mga security guard. So palakpakan natin, thanks God, at safe na po si former President Donald Trump at tipsing lang yung kanyang tawag dito, natamo. So, ngayon, mga lalabs, mga bayots, na yung binuhat na po siya ng kanyang mga security guard, gumanon pa siya. So, ibig sabihin niya na, I'm alive. I'm alive. Nakita niyo, buhay pa ako. So, tuloy ang laban. O, yun. So, bakit na ba pinapatay si Donald Trump? Unang-una, siya ay sure win na dito. Kaya yun siya pinapatay na. At ang baon or dala ni Donald Trump kaya siya tumakbo muli dahil sa panawagan ng mga Amerikano, ng mga
netizens doon na tumakbo siya dahil hindi nga na nagustuhan ang pamamalakad ni Biden. Tapos, yun, si Trump kasi world peace ang kanyang dala. Baon-baon niya sa kanyang pagtakbo ngayon, no? Sino ba ito? Si Biden, ang kay Biden naman, gera. Gusto niya masakin yung mga iba't ibang bansa para mabintahan lang siya ng mga armas nila. Ayan, kamuntikan pa tayo ha. So, yun, si Bongbong Marcos nagpadala din ng mensahe, pagbati, or yun, pasasalamat na nakaligtas si Donald Trump. Pero, sablay. So, ito yung maganda kay Donald Trump. Kasi sabi niya sa kanyang debate, nung first debate nila, before pa yun, no, na ano siya na interview, kapag daw siya nanalo presidente, within 12 to 24 hours, i-pull out niya yung mga Amerikano sa Ukraine, lalo na yung mga siguro, mga kagamitang pandigma, or kung ano-ano pa, no? So, mawawala na po, magkakaroon na po ng kapayapaan sa Ukraine. Kasi makipag-usap yan siya kay Putin, or possible siguro kay Zelensky, at ganun din ang mangyayari siguro dyan sa Israel at saka sa Palestine. At ang magbibenepisyo din ang Pilipinas niyan dahil hindi for sure matuloy ang giyera ng Amerika at China dahil magkaibigan din naman si President Xi Jinping at si Trump at hindi po tayo magiging giniling. Baka yung mga base militar din dyan sa Pilipinas ay hindi natin na baka i-pull out din yan siya ni President Donald Trump. So sana nga po manalo siya mga kababayan natin dyan sa Amerika. Ano na lang, no, kasi may mga kamag-anak din kayo may pamilya din kayo sa Pilipinas. Buto po ninyo si Donald Trump, no, para sa atin, no, para magkaroon po din tayo ng kapayapaan sa Pilipinas at hindi matuloy ang giyera. Maraming salamat. So ngayon, ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, nagpadala ng kanyang pasasalamat na mensahe, no? Na kuno siya ay tawag dito. Ano ba yun? Si BBM ba? Si BBM. Nagpadala sa niyang mensahe. Sila ni Senator Bato. Pero nasampal sila ng kanilang sariling mensahe. Ito muna kay Bongbong Marcos. Ang sabi niya dito, with great relief that we received the news that former President Donald Trump is fine and well after the attempt to assassinate him. Our thoughts and prayers are with him and his family. So, okay yun. Palakpakan. Dito tayo sa huli sa pinakamababa na message ni Bongbong Marcos na alam natin na hindi siyang gumawa nito. Apa niya dito? Together with all democracy-loving peoples around the world, we condemn all forms of political violence. Ano yung ginawa ninyo doon sa Davao, lalo na sa QGC? Hindi ba yun political violence na pinadalhan ninyo doon ng 2 platon? At mayroon pang, ang kulang-kulang isang platon yung Amerikanong sundalo doon ngayon sa Davao at sa Cagayan. Tapos 2 batalyon na sundalo, mga soft troopers doon. Pinagsisira yung mga doon, yung gate ng ari-arian ni Pastor Kibuloy at ng kanyang mga miyembro. Umakyat pa doon may dala pang hagdanan ang mga iho di puta. Tapos restaurant lang ang dala. Nanuntok pa doon na Jack na nipa. Hindi ba yun a form of political violence, Mr. President Bongbong Marcos? Really? Tanong lang, Mr. President BBM. Ilang kilo ba yung shabu na nalunok mo? Bago ito mo sabihin, i-post. Di mo ito binasa? For sure naman hindi ito sa iyo eh. May gumawa nito. Ito patapusin natin. The voice of the people must always remain supreme. Yun naman pala eh. Di lumayas ka dyan dahil yun ang sigaw ngayon ng taong bayan, ng mga Pilipino sa Pilipinas. Marcos
alis dyan. Sinasabi mo dito the voice, so yung boses ng mga tao ay lagi or mananatiling mataas. Or sila yung pinangkataas-taasan, or yun yung mananaig. Kasi yung Supremo, yun yung pinakaamo. Pinakabosing. So, taong bayan yun. So, sabi ng majority ng mga Pilipino, BBM, alis dyan. Di po ba? Ito naman talaga si Bongbong Marcos ang tanong, sino sa mga putang ina na to ang nagsulat ng script na to ni BBM? Putang ina nyo. Di ninyo inisip, pasulat-sulat kayo dito? Yun ang kung ano yung sinasabi niyo dito, we condemn the form of political violence. Putang ina niyo. Yun yung ginagawa ninyo ngayon sa Pilipinas. Yung pagharang ninyo ng mga maglalakihang mga dump truck dyan sa mga People's Park para lang rally yung mga maisog dyan. Hinaharangan ninyo. Hindi ba yun form of violence? Sige nga. Maraming mga tao ngayon, lalo na doon sa Davao, binababoy ng administrasyon ni Bongbong Marcos at hindi pa siya pwedeng sitahin hindi siya pwede tanungin. Dahil sumusunod daw siya sa batas. So dito isa tong wake up call kay VP Sara ang nangyari ngayon kay former President Donald Trump. Dahil ngayon si VP Inday ay umalis na dyan sa gabinete ni Bongbong Marcos at hindi nila mahila si VP Inday. So kung ito yung may kasabihan, kung hindi mo makuha sa Santong Dasalan, idaan mo sa Santong Pasan. VP Inday at si dating Pangulong Duterte, Tatay Digong, mag-ingat po kayo, dapat higpitan ang inyong security dahil hindi ninyo alam. Baka yung mga bagong mga pulis dyan, lalo na yan si Marantan, inirelieve at itinapon dyan sa Davao, may mission po yan dyan. Hindi lang yan basta-basta pumunta dyan dahil bakit? Isa po yung notorious, kawatan, lahat na si Marantan, mamamatay tao. Ayun, kung bakit kayo nakalabas. At yan ngayon ang inupo doon na bilang hepe ng pulis dyan sa Davao City. Kaya mag-ingat kayo dyan. Baka may bit-bit yan na hindi maganda. Baka ganyan Kasi mamamatay tao yan Baka pag nakawan pa yung mga mayayaman dyan, mag-ingat kayo. Baka kunwari sabihin, may tao dito nakapasok, tumakbo. Yung pala, nanakawan kayo dyan, magnanakaw pa naman yan. Naku po, ang taniman kayo dyan ng droga, kung ano-ano pa. Kaya mag-ingat kayo dyan sa Davao. Ito, hindi to, basta-basta lang. Dahil may connection to sa Pilipinas. Gagawin ng mga animal na mga putang ng mga politiko dyan, mga patay gutom sa pera, kung ano yung ginawa kay Trump doon, gagawin din nila yan kay BP Inday Sara. Kaya mag-ingat ka, Vice Presidente Inday Sara.